Our first international travel. Hello guys. Yan, nagbibihis na kami. Ito, maaga nagbihis. 4:30 pa lang. What? Ito, parang ayaw umalis. Hay, nasay. Hay. Dumating kami sa airport na 8 o'clock in the morning. Dito na lang din kami sa airport nagpapalit ng yen dahil mura lang naman din ang exchange rate. Sakto naman din at meron kaming pag-i-stayan. PAGSS. Nakakatuwa naman na only foods and drinks pala rito, makakapagpahinga ka talaga bago yung flight mo. At the same time, merong monitor na kung saan makikita ang flight details. At 12:30 ay pumunta rin kami sa boarding gate. Hindi naman din nagtagal ang aming paghihintay, sakto lang para sa pagpasok o pagsakay sa plane. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Cebu Pacific, lipad ng 5J 828 patungong Osaka. Kung hindi ito tamang lipad, maaari po lamang tawagin ng pansin yung cabin crew. Di pa umaandar. Bakit po? Inaantay ko makaupo na. Inaantay ko. Your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. So far, so good naman ang naging travel namin to Osaka. Pababa na kami ng plane, moment of truth kasi syempre bago sa amin yung please. Pero ang totoo niyan, pinagpaubaya ko na ang pagmamap sa aking asawa. Nung time na to ay papunta na kami sa immigration, pero bago mo pala marating yun ay kailangan mo munang sumakay ng train. Hindi ka naman din maliligaw at wala ka namang ibang lulusutan kaya alam mo na kailangan mong sumakay ng train bago marating ang immigration. Dito na kami sa immigration, walang photos and videos kaya inop muna namin. Noong nakalagpas na kami sa immigration ay hinanap naman namin yung nirentahan na wifi para magamit bago kami makarating sa bahay. Kailangan natin to dahil wala tayo sa Pilipinas. Mahirap nang maligaw dito. Thanks. Router is ready for connection. From Kansai, kailangan naming makarating to Tennoji Station. Kailangan naming i-claim naman yung ticket na binili namin para makasakay ng LRT. Lahat ng ito ay via Klook namin ginawa para hindi na ganong hassle pagdating namin dito sa Kansai. Finally ay nahanap na nga namin kung saan i-claim yung mga ticket for the LRT. Isa sa pinakamahalagang document syempre ay ang passport, lagi yan chine-check. So please write BCD. Okay. How many people? Okay. Just follow the instruction para sa form na binigay nila, and usually kapag may bata ay talagang nire-register kasi mas mababa yung pamasahe niya kumpara sa mga adult. Okay. Can I buy 3? Cash, do you have cash? Yeah. So I can buy here, and children will need a passport. Okay, go ahead, Yeah. 日本人の方も持ちます。 1 for child and 2 for adult. Dito na rin kami bumili ng iCoca card o katumbas ng beep card sa atin sa Pinas. $2 IC card and one child IC card, 1,500 each and 500 deposit. Okay. Thanks. Thank you. Ang totoo niyan, medyo nagtagal si Habi dito sa aming Haruka and iCoca dahil nga daw nahirapan talaga sa pakikipag-communicate. Medyo hirap talaga silang umintindi ng English. Sumimasen. At Tennoji Eki de. Ito. Asan tayo? Ayun tayo. Kansai. Pag first time mo talaga dito sa Japan ay medyo maliligaw ka sa way ng transpo nila dahil napakaraming LRT station na pwede mong puntahan o lusutan. Osaka Loop Line. Osaka Loop.
At ang pinakamahalaga dito ay dapat sanay ka talagang magtanong. Ang sabi nga, when in doubt, ask, di ba? Narating na namin ang Tennoji Station at kailangan ay makalipat naman kami sa papuntang Kyobashi. What's good thing about Japan ay halos hindi ka naman maliligaw basta sanay kang sumunod sa direksyon. Makikita mo naman lahat talaga ay nakapaskil kung saan ka dapat pumunta. Kyobashi. Sige to. Ito na yung last station na aming pupuntahan at pag nakababa na kami ng Kyobashi ay lalakarin lang namin yung apartment. Ang totoo niyan ay hindi kami ready sa napakahabang lakaran. Ang tagal ng aming naging biyahe at inabot kami ng alas 11 dito sa daan. Oo nga't ito na yung last station pero grabe yung bababaan namin kaya naghanap kami ng elevator. Napagod din naman talaga kami sa biyahe plus hindi kami nakatulog ng maayos dahil iniisip namin na baka hindi makasama si Rain. Mabuti na lamang talaga at walang kinalaman ng 6 months validity rule na passport sa Japan. As long as mayroon kang visa and yung passport mo is valid pa doon sa plan of stay mo ay pwede kang makapunta rito. Okay? Arigato. Thankful kami kay ate na tumulong, isa siyang lokal dahil nagkaroon ng konting issue yung Icoca card ni Habi. Noong mga oras nga pala na ito ay hinahanap na namin yung apartment. Dapat talaga dito ay mayroon kang sense of direction at syempre wifi. Heto at nakakatanaw na ng liwanag. Finally, at nakarating din kami rito. Wow, maganda naman pala ang apartment. What you see is what you get and syempre talagang malinis siya guys. Ito talaga yung takot ko in life eh. Wala tayong makakainan dito. Gutuman lola nyo guys, hindi pa kami nagdi-dinner. Mabuti na lamang at santambak talaga ang convenience store dito. So may Lawson kaming nakita kaya nilakbay na namin. Siyempre, minapa namin dahil hindi talaga kabisado ang papunta rito. Diretso agad kami siyempre kung ano yung pwede naming makain. Tingin-tingin muna at kilatis ng pagkain kasi siyempre baka mamaya yung mabili natin na hindi naman swak sa ating panlasa. So, sakto yung shelf na to ay mayroon pang laman kasi yung nasa tabi niya ay halos ubos na talaga. Nako, nakakita yung anak ko ng onigiri. Talaga namang kahit sa Pinas ay mahilig siya rito. Bumili na rin kami ng water, uwi, and then kain. So, ayun lang muna. Bye-bye!